Hello pong muli mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Muli po nagbabalik po inyong lingkod si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Ang magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Siyempre po, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, isa na naman po nakakalungkot ang kukomentuhan natin. Ito po, noong nakaraang araw lang po ito. Kaya lang po, hindi masyadong pinagkaguluhan po ito sa social media mga tambay at sa mainstream media. Kaya lang, tayo po, nalulungkot po tayo dahil pera po ito ng taong bayan at pera po ito ng taxpayer mga tambay. Na yung korupsyon po, matagal na po itong korupsyon na ito. Panahon pa po ni Pinoy ito. Di ba ba? Yung panahon po ni Pinoy, napakarami po sangkot dito. Halos puro politiko po rito ang sangkot. Dito po sa tinatawag na PDAP. Meron nga tawag dito, di ba? Yung PDAP Queen. Ano po ba yung PDAP? Yung Priority Development Assistance Fund. Kaya po ito, yung maliraw pong paggamit ng Priority Development Assistance, yung tinatawag na PDAP, ay ang kaso po ni Janet Napoles. Ito pong kanyang sinasabing 27.5 million mga tambay ay inabsuelto po at napakarami pa pong inabsuelto. Kauna-unahan na po si Janet Napoles at ang dating Del Sur Representative Rodolfo Ompong Plaza at walo pang iba na sangkot po sa katiwalian. Absuelto po mga tambay. Absuelto. Ibang klase si inabsuelto po ng Sandigan Bayan mga tambay. Ito po, napakatindi po. Pera po ito. PDAP 27.5 million at marami pang kaso ito mga tambay. Kaya lang unti-unti na yatang maabsuelto mga kababayan. Dahil po sa bagong Pilipinas, napakarami pong naabsuelto mga katambay. Issue sa korupsyon, issue sa droga, absuelto. Meron pang pardon, absolutely pardon ang ibinibigay. Pakinggan po natin ang balita. Ito po, si Janet Napoles, mga katambay. Yan po yung panahon pa ng administrasyon ni Pinoy. Napakarami pong senador, congressman ang involved po dyan. Minakulong pa nga po dyan, di ba? Dyan po sa maling paggamit po ng PDAP. Nakulong po dyan si dating senador at Senate President, sandali yata involved din po dyan si Manong Johnny. At lalong-lalo na po, nakulong po dyan si Senador Bong Revilla. Tumatakbong po senador ngayon na walang bahid, korupsyon at issue at malinis. Ayon sa Pangulong Marcos, walang bahid, anomalya, pero nakulong po sa issue ng PDAP. At ganun din po si Senator Jinggoy Estrada na nahatulan din po ng conviction yan, convicted. Pero senador po ngayon niya, senador. At si Senator Bong Revilla, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita. Inabsuelto ng Sandigan Bayan ng negosyanteng si Janet Napoles, dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Ompong Plaza at 8 iba pa sa mga kasong katiwalian at maling paggamit ng 27.5 million peso Priority Development Assistance Fund o PDAP. Idineklara ng korte na not guilty ang mga akusado dahil ang pagpapalabas ng PDAP ni Plaza papunta sa mga non-government organization o NGO na Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated at masaganang ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated ay lehitimong transaksyon ng gobyerno. Wala rin umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na may masamang intensyon o pandaraya ang mga akusado at wala umano itong natanggap na kickback o suhol mula sa naturang pondo. Dahil dito ay pinagutos ng korte ang pagpapawalang bisa ng whole departure orders laban sa mga akusado at ang pagbawi ng kanilang cash bonds alinsunod sa mga itinakdang accounting at auditing procedures. Nakita niyo mga kababayan, walang korupsyon. Walang nagagawang korupsyon po ang mga nasa gobyerno. Yung mga kumikita dyan, wala. Malilinis po ang mga politiko natin. Malilinis po ang mga congressman na umahawak po ng budget natin, ang pondo po natin. Malilinis. Mga senador, malilinis yan. Kaya nga po sabi ni dating Pangulong Duterte, ang pinaka-corrupt, pinaka-bulok,
pinakaratin na institusyon sa ating bansa, ang institusyon po ng Kamara at Senado. Pero malilinis po yan. Malilinis, mga kabayan. Napakalilinis ng mga congressman natin at mga senador. Di ba? Nakita nyo po, yung PDAP, wala raw po, walang nakikitang korupsyon. Kaya po malinis na po ngayon si dating Congressman Rodolfo Ompong Plaza at 8 iba pa. Siyempre po, nalinis na rin po ni Janet Napoles. Kaya po yung departure holder niya ay tatanggalin na po, mga tambay. Pwede na naman po silang magbakasyon. Gamit po yata ang pera na sinasabing malinis, walang anomalya, at walang korupsyon. Nakikita ang sandigang bayan. Alam niyo po, nangyari po lahat yan sa bagong Pilipinas. Hindi lang naman po si Janet Napoles, di ba? Napakarami pa po, katulad po nito. Isa-isahin natin. Ano po ba ito? Sa panahon din po ng bagong Pilipinas yan. Si dating Senadora Laila de Lima na may issue po ng droga, lalong-lalo ng gawa ng droga sa Muntinlupa. Naging malinis po, absuelto po yan. Kaya lang, meron po yatang dinidinig pa dahil yung daw po na judge na humawak ng kaso niya ay umuugong-ugong daw po di umano na kanya raw po estudyante at mukha daw po di umano nagkaroon ng favoritism si estudyante. Tingnan po natin. Pero malaya po yan. Tumatakbo pa po yan na kongresista. At I think party list, mga tambay. Nakita nyo po sa bagong Pilipinas. Ito pa po. Ito pa po isa. Ito po mayor po ito. Nasangkot din po ito sa droga. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, pinangalanan po ito na isa sa narco-list. Kaya po ito, nagtago po ito. Lumipad po, umalis ng bansa nang hindi bababa sa 7 taon, mga tambay. At may kaso rin po ito sa Sandigang Bayan, Ombudsman, dahil sa issue po ng korupsyon, mga kabayan. Issue ng droga, issue daw po ng korupsyon, di umano. Pero ngayon, binigyan po ng pardon, mga tambay. Pardon ng Pangulo. At tumatakbo na naman pong mayor ng Iloilo, mga kababayan. Ganyan po katindi sa bagong Pilipinas. Ito pa po isa. Ito, kilala nyo naman po ito. Drug lord po yan. Nakulong po yan at inamin niya po na siya po ay drug lord at nakapatay ng hindi lang iisang beses. Pero pagdating ng pag-upo ng bagong Pilipinas, absuelto po yan. Absuelto. Wala na pong kaso yan, mga tambay. Malayang malaya at tumatakbo rin pong mayor sa kanyang probinsya, mga tambay. Matindi po, no? Yan, si Kerwin. Marami pa pong iba yan, mga tambay. Yan lang po ang mga kilala. Yan, si Mabilog, mayor. Puro tumatakbo po yan. Ayan po, mga tambay. Si De Lima. At ito po, baka tumakbo rin po ito, mga bayan. Dahil nga naabsuelto na kaso niya sa PDAP baka isang araw, makikita po natin yan. Sa susunod na eleksyon, tatakbo na rin po yan. Mga kababayan. Ganyan po katindi po sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Lahat po ay nagiging malaya basta yata sangkot ka sa droga, sa pagnanakaw, ay mabilis ka yata makakalaya, mga kababayan. Ang nakapagtataka, pagka mahirap, nagnakaw ka lang ng mangga, nagnakaw ka lang ng itlog, ng manok sa kapitbahay mo, kulong ka. Pero pag nagnakaw ka ng mga bilyon-bilyon, mga kababayan, absuelto ka. Absuelto ka. Malaya ka. Pagka may issue ka ng isang damukal na droga, nakapatay ka pa, malaya ka. Malaya ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mga kababayan. Pagka may issue ka ng droga, pag nanakaw, absuelto ka. May pardon ka. May pardon ka. Ibang klase, no? Ibang klase. Nakaka-amaze. Talagang ang bansa natin, patungo na yata talaga sa pag-unlad sa droga. Pag-unlad sa droga. Pag-unlad sa krimen. Pag-unlad sa isang damukal na korupsyon, mga kababayan. Nakakalungkot po, mga kababayan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaganyan. Lahat po nagkasala sa batas ay inililitis po ng parehas, mga kababayan. Wala. Sa ngayon po, sa nakikita po natin, mukha pong walang mananagot po ni isa na mga politiko
na gumamit po o maling paggamit ng kanilang PDAP. Unbelievable. Kasi si Janet Napoles, isa daw pong negosyante na humahawak ng napakaraming proyekto gamit ang PDAP o yung Priority Development Assistance Fund. Malinis na malinis mga tambay. Pero sa panahon po ni Pinoy ito 1992 pa ito. Nung crime case number niya is 1992 mga tambay. Nakakagulat. Tapos po, I think ito po nung ang crime case niya pa po 13-1922. Pero po ito, 2013 po pala. 2013 po siya nung siya po ay mahuli. Nung mahuli po siya, na mugshot po, di ba? Ito po, mugshot po ito Yan, mugshot niya. Ang ano po, August 28, 2013. Minimum. 2013, hinihiring na po ito. Pero paglabas po ng 2025, paglabas po at pagpasok ng Bagong Pilipinas, wala ka ng kaso, mga tambay. How many years? Sa bagay, yung mga involved dyan, nakalaya na Naging senador pa nga Si Jinggoy Estrada, na-involved dyan. Ngayon, senador. Si Manong Johnny, sekretary. Si Bong Revilla, senador. Tumatakbo na naman senador. Mga malilinis na tao. Kaya nga tama yung sinasabi ni Pangulong Marcos Yung kanyang mga kasama, mga senador, isa na dyan, si Senator Bong Revilla, ay malilinis. Walang bahid, anomalya, korupsyon. Mga kababayan, kaya nga sinasabi ng mga Pilipino, sinasabi ng mga OFW, malilinis! Malilinis daw sila. Magnakaw. Di umano. Kaya tama yung sinasabi ni Pangulong Marcos ang kanyang mga kasama sa Bagong Pilipinas, magmula sa baba, kumpleto sila ng mga politiko sa lahat ng klase ng posisyon sa gobyerno. Kumpleto ang Bagong Pilipinas. Talagang maipagmamalaki raw ng Pilipino. Dahil ubo daw po ng galing, napakagaling, malinis na malinis ang mga politiko ng Bagong Pilipinas. Malinis na malinis, di umano, magtrabaho, magnakaw. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po, Ganun po pala nangyayari sa ating bansa. Yung mga politiko na kurap, nagpaparami po ng isang damukal na pera. Payaman ng payaman, nakaw ng nakaw, kurap ng kurap. Kung sila man ay kakasuhan sa korte, mababasura lang pala. Dahil sa dami nilang pera nila. Pwede po yata silang, di umano, magbayad, maabsuelto. Di kaya, mga kabayan, at ang mga politikong involved dito, ngayon, malalaya na. Naging senador na, naging cabinet member, may tumatakbo pang mga mayor, tatlong sangkot sa droga, sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng yaman. Di umano, mga malalaya na silang lahat, mga tambay. Kaya pwede pong magbuo ng party list ito. Ayan. Sila po, pwede magbuo ng party list ito sa susunod. Yan, si Janet Napoles. Sino ba? Ayan, si Laila de Lima. Yan po yung mga talagang walang bahid, anomalya, korupsyon. Yan. Dapat po magsama-sama yan. Pwede pong bumuo ng grupo yan. Mga katiwa-tiwalang tao po sa ating bansa. Walang bahid. Napagbintangan lang po sila, mga kabayan. Napagbintangan lang. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, at nung panahon po ni Pinoy na pumutok po ang PDAP. Lahat po sila sa panahon po ni Pinoy, nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte, tinugi sila dahil napakaraming ebidensya at umamin pa yung iba. Pero pagpasok ng Bagong Pilipinas, lahat basura. Basura. Ang tanging may problema lang sa bansa, pagdating sa Bagong Pilipinas, Duterte lang. Tinakita nyo po, ang Pangulong Marcos sa kanyang mga statement, sa kanyang campaign rally, puro Duterte po inatupag. Nung panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, ginamit daw po ang pandemya
at nagnakaw raw po ng sakong pera, mga kabayan. At pinabayaan daw po ang mga Pilipino magkamatay, mga kabayan. Unbelievable. Buong bansa, buong bansa dumadanas ng pandemya. Tapos sa mismong ikaw, nakinabang ka, Pangulong Marcos, sa vaccine. Nagawa ng isang Rodrigo Duterte, mga ibang klase. Naisalba ang buhay mo. Ibang klase. Pinagbintangan sa Pogo. Mga katambay, ibang klase. Pati ang kanyang tokhang, pinagbintangan. Mga kababayan, samantalang sa panahon niya, hindi lang sako-sakong pera ang issue sa kanya sa bagong Pilipinas. Truck na pera ang issue, mga katambay. Trillion, billion, hundred of million ang issue. Truck. Ganun po karami. Samantalang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, yung tokhang ay napakinabangan ng mga normal na Pilipino. Normal na Pilipino ang nakinabang. Naging mapayapa kami, ang aming mga barangay, ang aming mga syudad, ang aming mga probinsya. Samantala ngayon sa panahon ng Pangulong Marcos, hindi na kami mapayapa. Ang mga nagdiriwang na ngayon ay mga drug lord, durugista, at ang mga narco-politics, mga tambay, na ginagawang hanap buhay kasama ang mga kapulisan nating korap na ginagawang hanap buhay ang droga. Sila po ngayon na naghahari. Sa katunayan, pati po sa social media, hindi na rin po sila takot. Ina-upload na rin po nila live ang kanilang pagdodroga. Ganun na po sila ngayon ka-powerful nung pumasok po ang bagong Pilipinas na ang Pangulo ay may issue na gumagamit daw ng droga, mga kababayan. Ano pa kaya ang susunod, mga kababayan? Nakalaya na po si Kerwin, nakalaya na po si Dilima, nakalaya na po si Mabilog, ngayon naman po si Janet Napoles kasama pa ang mga congressman at 8 ay absuelto po sa paggamit ng PDAP, mga kababayan. Sino po ba kaya ang makakalaya sa susunod? Palayain na po lahat. Pag-isahin na lang po, palayain nyo na lahat. Pati po mga drug lord na mga nahuli, palayain nyo na lahat. Para happy lahat. Happy silang lahat. Masasaya sila lahat. Back to business. Nahandyan ang laganap na korupsyon, back to business. Laganap na droga, back to business, mga kabayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang ating bansa na sinapit natin ito. Bagong Pilipinas. Kung iisipin mo, yung bagong Pilipinas, ganito pala nila babaguhin ang Pilipinas. Pararamihin nila ang droga, krimen, korupsyon. Tapos pagbabalik na naman ang puwersa ng CPP, NPA, NDF. Ang mga may issue ng kaso, pagnanakaw, droga, malaya. Kaya pala tinawag na bagong Pilipinas. Yan pala yung version nila. Mga kababayan, hindi pala yung sinasabi ng kampanya. Kasi nung kampanyahan, bagong Pilipinas, build, better, more. Hindi pala. Mga kababayan, ibang-iba pala. Ay, nako. Patawarin po kayo. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nakagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.